Yun guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung PhilHealth website. Then, lalabas na agad dyan yung website ni PhilHealth. I-click nyo lang yan. Then, dito, makikita nyo na agad yung online services ni PhilHealth. Click nyo lang yan. Then, dito, makikita nyo yung membership. Under membership, makikita nyo dito yung portal, member portal inquiry. Click nyo tong register or login. Click nyo yan. Then, dito guys, para ma-check nyo yung PhilHealth contributions ninyo or makakuha kayo ng MDR ninyo, kailangan may account kayo dito sa PhilHealth. So, dito, para makapag-login kayo, kailangan may account na kayo dito. So, dahil wala pa tayong account, click natin tong create account. Pagka-click nyo ng create account, ito naman yung mga basic information na kailangan nyong i-fill out para magkaroon tayo ng account dito. So, dito sa basic information, dito ilagay nyo yung PhilHealth identification number ninyo. So, ano yung PhilHealth number ninyo? Yan yung ilagay ninyo dito. Next is your last name. So, apelyido ninyo, lagay nyo dyan. First name naman, pangalan ninyo. Next is date of birth. So, dito sa date of birth, huwag kayong magkakamali dyan. Dapat match lahat yung mga information na mailagay nyo dito. Next is your sex. Click natin to. Dito, pag kayo ay babae, so click nyo yung female. Ayan. Next is your email address. Lagay nyo lang yung email address nyo dyan. Next is your mobile number. Yan, lagay nyo dyan. Then, dito naman sa baba, ito na yung login information ninyo. So, dito sa login information, gawa na tayo ng magiging password natin. So, itong password na ito na yung ipanglalagin natin tuwing mag-login tayo sa ating PhilHealth account. Dito sa requirements ng ating password, minimum of 8 characters. So, dapat 8 characters guys yung password ninyo. Next is maximum is 32 characters. At kailangan may contain na numbers at saka kailangan din na may one uppercase, capital letters at small letters at kailangan din may special character. So dito sa special character, andito yung mga sample ni PhilHealth. At least may isang special character sa inyong password. Ilagay nyo lang dito yung password ninyo, then confirm password. Dapat match yung dalawang password na yan. Next is, after nyo malagay yung password ninyo, dito naman kayo sa baba. So, kung anong nakalagay na number dito, dapat yan yung ilagay nyo dito. Yan is 138,450. Ayan. Then, bago kayo mag-create ng account dito, guys, double check, triple check nyo yung information kung tama ba. Then, pag na-triple check nyo na yung mga information ninyo dito, at tama naman lahat, click nyo na itong create account. Ayan guys, after natin makapag-create ng account, ito yung lalabas, member portal account creation. Dito, para ma-activate yung account natin, to complete your account creation, we have sent a link to, so nag-send sila ng link sa ating email. Then, nakalagay dito, please check your email to activate your account. Ngayon, dahil nag-send na sila ng email sa ating, email, so open na natin yung email natin. Ayan, you have successfully created an account in the PhilHealth member portal. So, dito, click lang natin to naka-color blue. Click here para ma-activate na natin yung ating account. Or kaya itong color blue, pwede din natin yan i-click para ma-activate na natin yung ating account. So, click na natin yan. Account successfully activated. So, ngayon, click lang natin tong back to login. Ayan, so maglalagin na tayo sa ating bagong account.
So, para sa mga nagtatanong dyan kung bakit hindi na sila makapag-login sa kanilang account. So, guys, pag once na kayo ay matagal nang hindi nakapaghulog kay PhilHealth ng inyong contribution. So, after ilang years, halimbawa mga 4 years, ganyan, is automatic ma-deactivate or mabura na yung inyong account through online na ginawa. So, ang gagawin ninyo, punta lang kayo sa PhilHealth at maghulog kayo ng contribution para ma-update at para mabago na yung inyong membership type status. Kung halimbawa kayo ay employed at nag-resign na kayo, then nakapag-create na kayo ng inyong PhilHealth account dati. So, pag once na mag-login kayo, wala na kayong account ninyo dati. So, again, ang gagawin ninyo, maghulog kayo ng inyong PhilHealth contribution at mag-update kayo ng inyong membership type status. Then, mag-create kayo ulit ng inyong PhilHealth account. Tulad ng ginawa ko dito. So, dati kasi is may account na ako. Then, after how many years, di ko na ito mabubuksan dahil nga is deleted na or deactivated na yung account ko. So, ngayon, kailangan lang natin mag-create ng ating PhilHealth account ulit para ma-check na natin yung ating account sa PhilHealth through online. Ngayon, lagay na natin yung ating PhilHealth number, then yung password. Then, lagyan natin yung code dito sa baba. Then, click login. So, ayan guys, nakapag-login na tayo. Pagka-login natin, makikita na agad natin yung ating print MDR. Click lang natin yan para makita natin yung ating MDR. Click natin tong download. Ayan, naka-PDF file yan. So, pagka-download niyan, nasa cellphone na natin yan. So, pwede na natin itong mapaprint. Dito sa ating MDR, makikita din natin dito yung ating dependent information. Para sa mga may mga dependent or mga beneficiaries, so update nyo na yung dependent information ninyo. So, para pag kailanganin ng hospital, so nakahanda or already na lahat ng nandito. So, balik tayo sa PhilHealth website. Click natin tong back. Ngayon, para makita natin yung ating PhilHealth contribution, so click lang natin to. Then, dito, click lang natin tong premium contribution. Ayan, so para makita natin ng maayos yung ating contribution, so click lang natin ito. May tatlong dots sa pinakataas, right side. Then, click lang natin tong my box para naka-desktop site siya. Ayan, para klarong-klaro yung mga details ng ating contribution para ma-check natin ng maayos. So, as you can see dito, updated na yung hulog ko. So, makikita ninyo na may hulog na ako ng year 2025. Kailangan ko maghulog ng PhilHealth dahil para sa aking maternity benefits soon. Pag mga anak ako on September, so kailangan may hulog akong contribution. Dapat updated. Makikita nyo dito guys na last hulog ko bago ngayong year 2025 is 2019, July. Ayan, so yan yung last hulog ng aking contribution dito. Ngayon, para ma-check nyo lahat ng gusto nyong ma-check na contribution ninyo, so click nyo lang ito. Pag click nyo yan, so magne-next yan. Or kaya dito, kung halimbawa sobrang dami nyong contribution, so click nyo lang ito para mag-next, para makita nyo lahat ng inyong contribution. So, ganun lang guys kung paano ninyo ma-check online ang inyong PhilHealth contribution. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!